Kasi itong si Robert Barbers is what? Surigao del Norte congressman. Okay? Ano ba ang title natin dito? Alright. Mayor Baste, tina-target. Okay, tina-target yan siya. Okay. So ngayon, gusto mag-open ni Barbers ng investigation dito daw sa Davao sa mga gumagamit ng ipinagbabawal na gamot o pulburon. Right? So may article na lumabas, okay, na papaimbestigahan niya ang pangyayari sa Davao. Kasi recently daw may mga nag-positive na mga government workers. Okay, fine. Okay, fine. Pero ang intention nito is targetin ang Davao. Kasi remember, nag-declare si Mayor Baste noong March ng war on drugs. And I think, may mga nasawi doon sa war on drugs niya. Na mayroong nanlaban, ang nakalagay sa balita, 5 daw nagurgur dahil dito sa war on drugs. So yun ang gustong patututukan ni Barbers ngayon at paimbestigahan niya, ang drama niya, itutulungan daw niya ang Davao. Diba? Yun ay drama-drama lang. Walang problema kung hindi lang Davao, lahat ng probinsya, o lahat buong Pilipinas na paimbestigahan ni Barbers. Okay? Ang issue dito sa paggagamit ng pulburon. The irony of hypocrisy ng hinayupak na mga ito. Okay? Paimbestigahan yung gumagamit sa Davao, pero nasaan si Barbers? Nasaan ang mga bangag na kongresista noong kasagsagan etong PIDEA leaks, na kung saan nasasangkot si Marcos Jr. na sumisinghot ng pulburon noong March 11 of 2012 kung saan nandoon sa report na inirelease ko. Okay? Diyan sa social media. So, kapag ang presidenteng bangag na nakikita na doon sa pre-op at authority to op na suminghot kasama si Maricel during that time dahil pinanindigan yan ni Agent Morales na yes, siya ang investigating agent during that time, na ang presidente ngayon ay noong 2012 ay dapat dadamputin na o iso-surveillance, 'di ba, sa kanyang paggagamit ng white powdery substance. Pero ngayon, mga kababayan, ano nangyari? Nasaan si Barbers? Nasaan ang mga kongresista? Nag-initiate ba sila na magkaroon ng hearing para ipatawag si Kuting, para ipatawag si James Kumar, at patawag si Lisa dahil, sangkot sa bribery again at sangkot sa posibleng paggurgor kay Agent Morales. You know that already. Nasaan ang Congress? Wala. Ngayon, ang tatargetin si Baste, ang Davao. Kesyo daw may mga empleyado na nag-positive. Ay jutang ginimis, ayan, malinaw pa sa sikat ng araw na ang isang Agent Morales ay pinatunayan na yes, siya ang nag-imbestiga noong panahon noong 2012 na si Marcos Jr. ay bangag na bangag. Ngayon, gusto nilang targetin ang Davao. Walang problema sa atin kung yun ang ginagawa nila ay whole nation approach na tinatawag, buong Pilipinas. Hindi lang selected selected area na, ito Davao lang, kasi gusto nilang puruhan ang mga Duterte. Itong mismong presidente, mga palangga, na si Marcos Jr., bakit ayaw pa imbestigahan mo, Barbers? Bakit si Baste, kunyari tutulungan daw niya si Baste para, to solve this problem sa pulburon, dahil may mga empleyadong involved, di ba? So ngayon, ang intention nito, mga kababayan, ay talagang what? Para gipitin ang Davao, gipitin si Mayor Baste. At sooner or later, baka ipatawag nila yan sa Congress at sa Senate kapag nag-open na. So, ipapatawag nila yung taong walang, like si Baste, di ba? Walang involvement sa drugs, pero si Marcos Jr. ay itchapwera. At si Lisa, naharap-harapan na narinig dun sa video na siya ang mastermind ng pang-babribe through Kumar and through Picoy and Romy
Enriquez na narinig natin sa CCTV, pero walang aksyon ang gobyerno ang mga kongresista. You know that already. So mga kababayan, okay, yan ang gagawin nila ngayon. Gipitin ang Davao at si Marcos Jr. at itong mga heinous crime na ginagawa, well, yung high crime, sabi ko nga, itong high crime na ginawa ni Lisa Tanas at ng gobyerno ni Marcos Jr. at ni Bianca Zobel, sila yun, magkakasabot sila, di ba? At yung mga tiwali sa ISAF, didinedma ng Kongreso at Senado. Pangingidnap yun, pangdurukot, again, violation of human rights. Ngayon, ano nangyari? Duterte ang kanilang tinututukan. They don't care about you. Kasi tina-target nila si Duterte, ang mga Duterte. Kasi siguro nakikita nila na malakas pa rin ang Duterte over sa mga Bangag Jr. Kasi if you compare, kapag si Duterte ang nagda-live dyan, kapag may mga maisog, talagang ang tao nakatutok at nakikinig. Si Kuting, kahit tumambling pa siya dyan, kahit anong ginagawa niya, wala nang amor sa kanya yung taong bayan. So, ang gagawin nila, sususugin nila yung mga Duterte. At kung pwede nga lang, di ba, buburahin nila sa mundo ang mga Duterte. Kaya nga yung ginagawa ni Lisa at ni Marcos Jr. ng paiba-iba ng statement dyan sa ICC, na kunyari, sabi ni Kuting, ayaw niya makialam ang ICC dahil wala silang, wala silang karapatan na makialam sa ating soberenya, chuchu-chuchu, tapos babawiin niya uli. Pero lingid sa inyong kaalaman, ay pinapapasok na pa rin nila itong mga ICC people na ito para magkalap daw ng ebidensya through Trillanes. So, see that kung gaano kabangag at ungrateful itong Jutang Ginimes na Kuting na ito. Sabi ko nga, ang dami talaga nilang nilabag na violation sa ating batas, sa ating konstitusyon. Pero again, wala silang pakialam mga kababayan kasi they don't care about you. Wala silang pakialam nga, yung loan better nga sa loto, every other day may nananalo. Ang kongresista ninyo, ang inyong mga senador, may pakialam ba? Pinanagot pa si Robles. Harap-harapan kayong niloloko mga Pilipino, kayong mga tumataya sa loto. Yeah? Anong gagawin natin sa mga ito? Then, you have to speak up day. Pero palapit na tayo dyan. By the way, mag-send sa atin ang ating kaibigang ekonomista at abogado din ito. Nag-text sa atin tungkol sa No Remittance Day. Ang sabi sa akin, mga kababayan, kung pwede daw i-move natin yung date. Kasi ang 15 pala, June 15 is Sunday. Okay? 15. Oh, what is June 15? Tignan natin. Tignan natin yung June? Okay, June, no. June 15 is Saturday pala. June 15 is Saturday. So, ang sabi sa atin ng economistang lawyer ay what? Ang suggest daw ay dapat ang no remittance day, June 17, Monday. Kasi doon daw talaga kita ang financial impact on a weekday. Kasi kapag Saturday ay closed ang financial market. Kaya sa niya better to do it Monday, June 17. Alright? So June 17 na ang no remittance day para maipakita natin ang impact sa mga bangag na ito. Alright? June 15, maglalakbay na naman ang mga mag-asawang leader ng sindikato sa Switzerland. Mga taga-GFF, sabi niya, oo nga, di ba kasi inibistahan sila ni Zelensky. So, mga kababayan, alam mo kung anong meaning nito, nung pagtanggap dito kay Zelensky? Nagpapakita ang ating gobyerno na kinakalaban din natin ang Russia. Di ba? Kinakalaban din natin ang Russia sa pag-support kay Zelensky or pagtanggap sa kanya. So, additional, additional kaaway na naman na pwede naman tayo maging neutral lang. Na hindi tayo aayon sa Ukraine, hindi rin tayo aayon sa Russia. Magiging neutral lang tayo. But dahil nga si Marcos Jr. ay bangag, at hindi natin alam kung anong hidden agenda na naman ito na hindi pa natin na-discover right now, pero isang maliwanag, mga kababayan, na
itong si Bangag Jr. ay ibabala na naman ang mga healthcare workers, like yung mga psych nurses, doctors sa Ukraine. Sabi nga namin ni SAS, paano ngayon pupunta doon yung mga psych nurses o, kung hindi ka marunong mag-Russian, yung salita nila. Di ba? So, yung mga aalagaan na mga sundalo, although, yes, it's good for humanitarian reason, pero yung mga aalaga ang sundalo na mga may mga PTSD. Okay? Mga palangga. So, etong ganitong klaseng mga pasyenteng ito, mahirap i-deal. Okay? Number one, kung hindi kayo magkakaintindihan ng salita. So, nangako si Kuting na magpapadala siya ng mga mga healthcare workers doon. Hindi nga masolusyonan yung problema natin sa healthcare sa Pilipinas. Tapos dadali na naman tayo doon. Sabi ko nga kay Sas at saka kay Joey kagabi, sabi ko, bakit hindi na lang dito manggagaling sa Amerika? Total, alay naman namin sila. Di ba? O dito na lang. At kami naman yung nag-provide ng pera para magbang-bang-bang. Taxpayers money. Di dito na lang magkuha ng mga nurses. Bakit sa Pilipinas? Ang dami rin naman mga nurses dito. Ang dami naman mga psych doctors dito. Bakit, di ba? Yun na ipapadala. Bakit Pilipino? Kayo, pupunta ba kayo? Ngayon, mga palangga. Ram. Okay, Ram Vergara. The Puppets comedian. Duterte here supporting from North Cotabato, sabi ni Remnants TV. Sabi ni Liza, kahit malaki pa ang offer, hindi ko papuputahin ang anak kong nurse doon sa Ukraine. Kaya nga, oy, dance yung ating orasyon, hindi pa natin nagagawa. Kulang na nga ang nurse sa Pilipinas. Sabi ni Roy Ancheta, ayun na nga, tapos nangako na naman si Kuting na papadala kayo doon. Well, mga palangga, kung ako sa inyo, hindi ako pupunta doon. Unang-una yung communication barrier. Mag-aaral pa kayo ng Russian? Unless na kayo ay nakakapagsalita kayo. At saka, gaano kahirap i-deal yung ganong pasyente? Para ka nagpapatiwakal dun pagpunta mo dun. Di ba? Yung iba dun, wawala. Di ba? Kung ano-ano. At saka, gera dun eh. Di ba? Ferdinand Dolosa, gera doon. Nasasaba ka? The fact na ipapadala ka doon, mga kapalangga, ng gobyernong ito, ibig sabihin, ipinadala ka na doon sa bang, ibabala ka na sa kanyon. Bakit kayo pupunta doon? Hindi pa over. Unless na lang kung tapos na ang kaguluhan. Kaso patuloy pa rin eh. Kayo ang sasalo ng bala doon. So yan ang gusto ni Kuting sa inyo, mga kababayan. Basta bangag, sabi ni She, how are you? Basta bangag si Kuting Jr. Sabi ni Chacha, ay ganda nun siya. Chacha, Kival, Diyos mio, sa SARS nga, hindi ko pinatulan for $5,000 a day sa gitna ng gera. Ay, yung SARS, yung oh wow. Yes, kasi kamatayan ang harapin mo. Kahit billion pa ibayad sa'yo, pagdating mo, tsugi ka na dahil nga nagkakaroon ng bang, di ba? Presidente muna mauna doon, talagang baliktad ang jutak, sabi ni Ram. Okay? Bangag talaga, wapakel, sabi ni Jenna Penas. So yan ang mga update ngayon. So ngayon ang eksena ngayon sa Malacanang, nag-appoint sila ng mga kakampi nila sa pambubudol. Pero gusto nyo, sabi ni Marvel, gusto daw niya sa Russia. Nagkakagulo doon, wag ka muna. Pag wala ng giyera, pwede ka nang pumunta doon, mga palangga. Si Raulo, sabi ni Joselito, si Raulo ang mag-a-apply ng work doon. Kalat ang epidemya doon. Well, mga kababayan, it's up to you. Imagine nyo yung Marcos Jr. ninyo, wala silang pakialam. So, ikaw, papadala mo ba ang anak mong nurse doon or doctor or you as a doctor, as an individual, pupunta ka doon? Nililikas nga yung mga Pilipino doon eh. Di ba? Nililikas nga pa uwi, tapos ikaw naman pupunta ka doon. See kung gaano kabangag itong gobyernong ito at itong presidente ng Ukraine. Bakit?
Wala na, di ba? Wala na silang makuhang mga medical workers. Ayaw nga ng mga Amerikano eh. Ando, di ba? Yun, pera namin nandoon na eh. Ang tax money namin nandoon na para sa mga armaments nila eh. See that? O tapos manghihingi pa sila ng rescue. 'Di ba? Imbis na solusyonan 'yan to stop the war. Yan ang pinaka mabilis na solusyon. Itigil 'yan. Pero dahil puppet nga din itong si Zelensky, kaya uuto-uto. Ganun the same thing na ginagawa dyan sa Pilipinas, 'di ba? Na ang sabi ni Kuting. O inaantay lang niyang may matsugi na na Pilipino daw dyan sa West Philippine Sea at yun ay signales na what? Magsisimula na sila magbang-bang-bang. So, anong ibig sabihin nito, mga kababayan? Inilalagay kayo sa gerang hindi para sa inyo. Walang pakialam eh. Tignan mo, palalayain itong mga ampatuan. Ano yun? Kitang-kita sa buong mundo kung anong ginawa nila. Galit na mga tricycle drivers, sabi ni Ferdinand Tolosa. Okay? Sabi ni Nars sa New York, 10,000 per week during COVID. Magkano naman kaya sa Ukraine ang pumunta ka doon? Oo nga. Oo, grabe, no? Kumita ka ba ng bonggang-bongga palangga? O magkano kaya sa Ukraine? 10,000 per week. So that's $40,000 a month. Di ba? Pero yung pupunta ka sa Ukraine, hindi lang mental, mentally patient ang iyong i-handle. So, titignan mo pa yung security ng area. Baka biglang may lumipad na bomba or, kung ano pa man. Yan ang titignan ninyo. So, dapat tinitignan ng bangag kung ano ang kapakanan o i-ensure niya ang security ng mga kababayan niya. Tumango na siya doon eh. 'Di ba? Wag niyong para sa akin lang to ha. Kung ako, okay, hindi ako pupunta doon. O anak ko, o pamilya ko. Kahit na 1,000,000 pa isang araw, hindi ako pupunta doon. Kasi anytime, pag tinamaan ka ng bala, paano mo ma-enjoy? O nakasinghot ka ng pangpagurgur, paano mo ma-enjoy yung pera? 'Di ba? Kung gurgur ka na, wala rin kwenta yan. So, mag-isip-isip kayo. Okay? Sabi ni W. Lee ngayon, it's going to get worse, sabi niya. Thanks, bangag. Yeah. Grabe, ano? Ito na ang gobyerno ninyo. Palalayain, allegedly, bukas, ang mga mas gorgorero. Gorgor ang feed, sabi niya. Ano na gorgor yung feed ko? Ang gulo na ng bayan kong Pilipinas, natatakot na akong umuwi. Sabi ni Maria Teresa Osano. Nasa inyong mga kamayan, mga palangga. By the way, June 17 na po ang ating No Remittance Day. Mag-post ako mamaya sa Facebook. June 17 at June 8 sa Japan, meron tayong hakbang na maisog. Speaker po ako doon sa Japan via Zoom. So, abangan ninyo mga kababayan. Nag-freeze na naman ang alindog ko. Din Scorpion. Ginagawa, di ba? Mayroon pang dyan may pang-freeze ang mga bangag na yan sa Pilipinas. Kaya mo na. Mamaya, baka pagkatapos natin mag-vlog, maririnig nyo na uli ang alindog ko. Raimi, how are you? Yeah, so June 17 na mga palangga ang ating No Remittance Day. Okay? Nakapauwi pa naman kami ng July, sabi ni Cooking Kata Recipes. Humingi ng pointer si Bangag. Otra Bangag tungkol sa digmaan, natalo na naman sila. Sabi ni Lucita Reyes. Puro ads? May mga ads? Ads ng mga jutang ginewang tambaluslos? Sabi ni Duke, baliktad na ang jutak ni Kuting. Alright. See you sa June 8 sa Japan. Well, lang ako palangga. Via Zoom lang ako sa Japan. Okay. So ngayon, ito mga kababayan, itong pagpapalaya daw, di umano, sa kay Unsay, ampatuan, itong malaking challenge to sa international at sa inyo. Kung ito ay inyong, pagkatapos kunyari na palaya, deadma pa rin na kayo, nasa inyong mga kamay na talaga
Ano, puro ads yung ating video. Eh, sa Pilipinas lang yata yan, yung ganyan eh. Kasi sinalak sa kanya nila tambalos-los ng kung ano-ano dyan para ma-interrupt tayo. Alright? Good evening, watching from Hong Kong, sabi ni Mercy Vlog Explore. So, mga kababayan, itong hinos-gurgur na gagawin nila, very Lisa Smugs ito. Napagpapalaya nila, very Lisa Smugs. So, wag nating kalimutan ang pag-kidnap sa mga kabataan. At ang distressed mother ay I believe hindi pa siya nag-email sa mga kongresista, sa Senado, sa DOJ, sa Office of the President, sa Office of the Bangag na ginawang pangingidnap sa kanyang mga anak. At tignan natin kung sasagot itong mga kongresista natin, ito katulad ni Barbers, di ba? Na siya ang isa I don't know kung chairperson ba siya ng Committee on Drugs, kaya pala nag-epal-epal siya. But again, tingnan natin kung sasagot sila dito or, well, you know what? Dapat nakikita nila, naririnig na nila yung pangingidnap ni Lisa. Nag-viral na yan. Millions of viewers na ang pangingidnap, ang pagiging mastermind ni Lisa sa pagdukot ng mga kabataan sa Turkey. Kasama si Teddy Boy Locsin, kasabwat si Bianca Zobel ng Social Secretary, kasabwat ang AFP, ang ISAP, ang DOJ, ang RTC ng Paranaque. So, deadma, tahimik ang mga buwaka ng ina. At patuloy silang nag-e-enjoy. Mga kababayan, kaya sabi ko, kailangan ninyong manindigan. Kailangan ninyong humakbang ng maisog. Hatsi Sanchez, June 17, No Remittance Day para sa mga OFW. Yes, June 17 na tayo mga palangga. Nilangaw, ano to? Okay. Ito good point to. Sabi ni Gorgonia Triviana, nilangaw ang rally ng Pulawan, sabay pala at kasala rin sa mga parada. 20 katao sumali pero sa maisog maraming. May nagbigay nga sa atin ng information at napag-usapan na rin nila Joey. Imagine mo, kung meron pang marami pang nagmamahal dito sa mga bangag na ito. Dapat in-overpower nila yung maisog rally sa New York. Pero nakita niyo naman kung paano niyakap si Attorney Vic Rodriguez ng mga Sara Duterte o Duterte supporters sa New York. Nakita niyo, ang dami nila. Nasaan yung Pulawan doon? Nasaan yung representative doon? Wala. Kasi gising na yung tao, aware na yung tao, lalo na mga Filipino-Americans o mga OFW, nabangag talaga ang gobyernong ito. Imbis na ang alignment para sa pagbangon, ang alignment niya kung paano patakasin, palayain ang mga manggugurgur. Di ba? Paano patakasin, palayain si Amit Chandiramani, si Michael Ma, paano pigilan itong mga smugglers na ito, at ito talaga pang special envoy to China. So, lugmok na kayo. At ngayon, nakita niyo yung matamlay na Pilipinas. Kayo ang nandyan sa Pilipinas, kayo nakakaramdam yan. Matamlay ang inyong kabuhayan, matamlay ang mga tao dahil walang opportunity. Ang dami nagsasabi na nag-freeze yung aking vlog. Si Travel